ang nangunguna dyan, Lakay, Mm. ang kilalang-kilala, hindi lang sa lungsod ng Maynila, kundi buong Pilipinas, si Yorme, Lakay. Pag sinabing Yorme, siya na yun eh. Si Mayor Isko Moreno, Lakay, na nakakuha ng 63%. Wow, ayan. Number 2. Number 2, ang incumbent na naalkalde ng Maynila ay si Mayor Hani Lacuna, Lakay, na nakakuha ng, parang ang layo, medyo malayo ito, 18%, Lakay. Wow, wala pa sa- versus 63%. Wala pa sa kalahati. Walang kalahati ang lamang. And of course, doble-doble ang lamang, Lakay. Sorry, ayan. And of course, pangatlo, Lakay, sinundan siya ng nandito kahapon. Oh. Si SV, Sam Versosa, na mayroong 16%. At pang-apat, Lakay, 1% ang kanyang nakuha, Raymond Bagatsing. Ito ba yung artista? Raymond Bagatsing? Alam ko, Lakay, yes siya. Oo. At itong mga sumunod, Lakay, 0, wala na eh. Sila, Michael Sai, oo. Wow, taas, 0%. Sabi ko naman, mga Alaska talaga. Sorry po, sorry. Si Gary Garcia, same lang din, Lakay, and the rest. Jerry Garcia, Mara Tamundo, Jerry, sorry, oo. Enrico Reyes, Jopoy Ocampo, at Ervin Tan, at Alvin Karingal. Ba, kandidato rin pala sila. Oo. Sila ay mga kandidato din, lumalaban. Bata Okta Research, bakit ka naman ganyan? Basag trip ka naman. Kasi nga kailan lang, mukhang itong kampo ni Mayora Hani Lacuna Pangan, nagdiriwang po sila dahil nga po di umano, meron kasing isang lumabas na survey na kung saan si Mayora Hani Lacuna, dikit na dito kay Isko Moreno Dumagoso. Kaya sabi nga nila, konti na lang, naku, malalamangan na nila si Isko. Tapos ikaw, Okta Research, bigla ka maglalabas ng isang survey na kung saan milya ang layo at lamang nito ni Isko Moreno. Kahit pag samasamahin nyo pa ang inyong mga percentage ninyong magkakalaban dyan, hindi kayo makakalahati kay Isko Moreno Dumagoso. So what's up everyone for today's video? Ayan, dahil nga po sa nilabas na survey ni Okta Research kahapon, April 29, 2025, kung saan nasa 65% itong si Isko Moreno Dumagoso. Samantalang ito si Hani Lacuna. Nako, congratulations Mayora Hani Lacuna, dahil nga po nalampasan mo na po si Sam Versosa. Ikaw ay number 2 na po sa big achievement from Mayora Hani Lacuna. Nakakuha na po siya ng 18% percentage. Samantalang si Mr. Sam Versosa nakakuha siya ng 16%. Yan ba yung sinasabi mo na palakas ka ng palakas dyan sa lungsod ng Maynila? Bakit ganun? Bakit biglang nag-level up si Mayora? But hindi yan ang ating topic for tonight. dahil nga po sinilabas ng survey nito ni Okta Research, itong isang vlogger, actually, yung vlogger na to from Isko, yung vloggers naging Hani Lacuna Pangan vloggers, na kung saan umiiyak na po sa kanyang social media platform. Mukhang ramdam niya na ang kanyang end of contract. Dahil malapit na po ang kanyang end of contract. Kailangan niya na talang i-push itong si Mayora Hani Lacuna. Bakit ba ganyan ka na lang kagigil na gigil? Naiangat itong si Mayora Hani Lacuna. Anong meron? But anyhow, nga nag-react nga po siya dyan sa bagong nilabas na survey ni Okta Research na di umano control damage daw. Lumabas na control damage itong si Okta Research. Yun, so pakinggan ninyo guys kung anong mga accusation nitong vlogger, Isko vloggers turns to Hani Lacuna vloggers. Ayan, so panoorin nyo to guys. So marami po nagalit talaga kahit mga Iskonians nadismaya kay Isko Moreno. Dahil nga po marami nagalit, marami nag-aalisan na sa kampo ni Isko, lumilipat na kay Hani Lacuna. Ngayon, naglabas sila na ngayon ng survey. Hindi niya napansin yung timing. Mga kababayan, hindi niya napansin yung timing. Yung timing after agad nung lalong-lalo na nung pagbanat ni Atty. Princess Abante. Marami po nakapanood noon. Damage control.
Ako po, halos lahat galit na galit kay Isko, kay Sara Duterte. At sabi nila lilipat na kami kay Hani Lacuna. So, ito po ay damage control. Damage control po tawag dyan. Nagpalabas agad sila. Ang bilis. Nagpalabas sila ng survey. Siguro sabi, maglabas ka ng survey, bilisan ninyo. Kasi sinasira ako dun sa kay Sara Duterte. So, kinakailangan maglabas tayo ng survey na palalabasin natin na talagang marami pa rin mga Manileño ang naniniwala sa akin. So, tingnan nyo. Ang layo, 63%, 18 si Lacuna, San Versosa 16. May lumabas sa survey mga kababayan, dikit na dikit ang laban. So, etong survey na to, biglaan mga kababayan, na inilabas dahil nga mukhang tumatagilid na si Isko Moreno. Damage control ito mga kababayan. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo mga batang Maynila, huwag po kayo basta-basta maniniwala sa mga lumalabas na survey, lalong-lalo na kung yung timing ay meron pong may ibig sabihin Halatang halata po damage control O kasi nga po, kabi-kabila ang batikos kay Isko. Bakit mong pinayagang magsalita yung kalaban ng gobyerno yan sa yung rally? O ayaw na namin sa'yo dahil Duterte ka. Kaya ito po ay damage control. Ito pong nilabas silang survey ay para po palabasin, kunwari na talagang malakas pa itong Yormes Choice. Ayan na nga guys, ang sabi nito ni Batang Maynila to is it's the Batang Bacoor to it's na isang damage control daw ang ginawa nitong ni Okta Research. Dahil nga po sa biglaan daw di umano na paglabas ng survey na ito. It's a very timing daw dahil nga po ang isang Isko Moreno Dumagoso daw ay napaka sirang-sira na daw sa mga Manileños. Nakakaiyak naman yan, Batang Maynila to. It's talaga lang ba? At nang dahil dyan, iniisip nito ni Batang Bacoor na si Isko Moreno Dumagoso ang nagsabi na maglabas na tayo ng survey para sabihin natin sa mga Manileños na tayo ay malakas pa rin. So parang sinasabi mo, Batang Bacoor, na hindi legit at fake ang Okta Research at kontrolado siya ni Isko Moreno Dumagoso. How powerful! Bakit? Tagapagmana ba si Isko ng Okta Research? Stockholder ba siya ng Okta Research para sabihin mo na parang si Isko ang nagko-command na ilabas itong survey na to. Pero FYI lang guys Ang Okta Research po, monthly po yan naglalabas ng kanilang survey na kung saan hindi lang po sa Manila ang kanilang nilalabas, kundi sa iba't ibang syudad at sa local man or national. At the same time guys, itong Okta Research na to is a very consistent na si Isko Moreno ang parating nasa number 1. Kung pusumahin ninyo, balikan nyo lahat ng mga publish na inilabas nito ni Okta Research since day 1 ng pag-announce ni Yorme Isko na siya itatakbo hanggang sa nag-file ito ng COC hanggang pumasok ang taong 2025 hanggang ngayong kasalukuyan. Wala kayong makikitang naungusan siya ng kanyang mga kalaban at partida pa yan guys. Wala pang mga umiikot o sumasamang mga senador, mga ibang party list, at the same time wala pang BP Sara na lumalabas that time. So paano mo sasabihin ngayon, Batang Maynila to, it's a damage control ang paglabas ng survey ng Okta Research kung since day 1 naman hindi po nakalamang ang iyong Mayora Hani Lacuna Pangan. Dahil nga po ito si Batang Maynila to is isabi daw di umano meron, 'di ba? Merong lagayan dito kay Batang kaya ganoon na lang siya ka-consistent or ka-eager na i-promote itong si Mayora Hani Lacuna dahil nga po hindi niya na po alam ang kanyang gagawin kung paano niya pa may aangat ang kanyang Mayora. Dahil nga po 12 days to go na lang, darating na
ang muling pagbabalik ng inyong Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kaya ako ang paalala nito ni Batang Maynila Toits sa inyong mga Manileños, so huwag kayo daw magpapadala sa mga survey na lumalabas, especially yung biglang sulpot lang. Diba? Ito naman paalala natin, guys. Sa mga batang Maynila to. Sa mga batang Maynila. Ayan. Huwag po kayong papalin lang sa mga katulad nitong vlogger na to. Na dati kung dati grabe ang kanyang suporta. Grabe ang kanyang pagdepensa dito kay Yorme Isko Moreno Dumagoso. Dahil lang sa kawalan ng views, sa kawalan ng revenues, dahil nga po natalo itong si Yorme Isko, lumipat na siya ng ibang kampo. At ngayon, patuloy pa rin siyang dinadamage itong si Yorme Isko sa kabila ng lahat-lahat na ginawa ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Paalala lang po guys, itong si Batang Maynila to, it's malaking parte si Isko Moreno sa buhay niya, especially kung paano siya nakaahon sa kaunus-lunusan ng pagbagsak ng kanyang channel at views dahil nga po wala na siyang maaasahan na revenues at income sa kanyang YouTube channel. Wala na po siyang kakayahan magbayad ng kanyang motor. At merong isang good Samaritan dahil nga po siya ay lungkot-lungkutan sa kanyang YouTube channel. Ayan po ang inyong lingkod na Isko Moreno is to the rescue. Pero ngayon, ganyan na po, ka-damage ang ginagawa niya dun sa taong nang minsan naging sandalan po niya. So, muli, maraming salamat guys. So, huwag kayo magpapalin lang dyan guys. So, muli maraming salamat and see you on my next live. God first, everyone. Isko Moreno Dumagoso. I love Isko! Ayan na yung love ko! Lagi kita napapanood. Ano? Oy, I love Isko, shout out, I love you too. Subscribe, I love you.